Guys, welcome sa Life Fix. So today next video, lagay na konkreto sa mga slab natin. Second floor to third floor. So makakapulot kayo ng mga idea kung paano ito gawin o paano ba mag-start ng konkretong. Ito yung mixer, yung gano'n ka itong mixer. So malaki ito, mixer na ito. So itong mixer na to, ang halo namin dito is 1.5 bags per halo. Doon sa third floor. Sa third floor ang halo ko. Yung semento, 1.5 na whole sim. Ganyan, 1.5 isang bag at kalahati ang minimix nito sa isang haluan. So ito yung ating crusher. So itong crusher pala nito, kailangan natin to mga nito. So ang size nito guys, sa 3/4. Merong malaki nito yung 1, pero huwag po yun masyadong malaki, pangkarsada po yun. So ito, tamtaman to sa mga second floor to third floor or building. So tamtaman lang yung laki niya. So 3/4 ang size nito. So ito naman yung salandrado. So ang salandrado natin, hindi mabato, hindi rin mabuhangin, katamtaman lang ang pagka-buhangin niya. So ang halo nito guys, ito yung ating pagtakal. So ang nito sa 1.5 na bag na hinahalo dito sa isang haluan. So sa ganito, ang hinahalo ko dito is nasa tatlong ganito. Yan. Kahit di gano'n puno, kahit hanggang dito lang siya. Kahit nasa 3/4 lang ang puno niya. Kasi hindi lang mabubuhay siya pag pinuno. So, mga tatlong ganito, saka 5 ganito. So, kung kaya pa ng mixer, dagdagan pa ng balde. Matchachansya naman ng operator kung kaya pa ng mixer maglagay ng mga buhangin. So, ganun lang. Basta ang timplada ng isang mixer is 1.5. Expose ito sa init at araw. So, dapat ito ay malapot ang pagtimpla niya, yung malagkit ba? Para matibay siya sa ulan at sa araw. Para yung tubig, kung umulan man lang, hindi basta-basta tatagos doon sa baba. Hindi tutulo. Kasi kung medyo matabang ang pagkahalo, dire-diretso yung patak niya sa baba. So, pag dikit-dikit kasi sa semento, malagkit, big scaffolding naman tayo. So, ito yung mga ating preparasyon para sa pagbubukas ng mga third floor. So kailangan natin itong graba, buhangin, so itong mixer at semento, kailangan natin whole sim. Saka itong mga balde na kailangan natin, mga balde niyan. So ito yung ating natantuin to. Saka may hose, may drum, may mga pala, ito yan, at ito yung sahuran. So gagawa kayo ng ganitong sahuran ng semento para hindi sayang yung semento. So sa ilalim na ito, plywood. So ito 2x6 na kahoy, para pag idadam dito ng mixer diretso dito, hindi matatapon kung saan. So dito lang siya. So papalain niyo yun ng mga mason na lagay dyan, pasa-pasa yan hanggang dun sa taas. So ilang step to nakikita natin sa third floor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bago dun sa third floor. So pasa-pasa para mas mabilis. Kung ito yung pinakamadaling paraan sa pagbubuhos, kasi kung hila-hila medyo matagal. Ito kasi mabilis, pasa-pasa. Ito yung pinakamabilis na paraan. So akit tayo guys. So makakapulti kayo dito ng idea kung paano gawin itong hagdan nito. Doon sa taas. Doon sa taas. So ito yung scaffolding na ginamit. Mula dyan, yan. Papunta doon sa taas. So connection yan guys, para matibay. So yan. So akit tayo. So may maliit hagdanan. Sa aming hawakan dito. Akit tayo. Yan. Dito tayo sa pangalawa. Pangatlong dito. Oh, ito na yung pang-apat. Yan. So yung connection nito guys, makapulot kayo. Ayan. So akit tayo dito. So ito na yung pinaka-taas. Ayan. So nandito tayo sa third floor. So nandyan yung mga haluan sa baba. Yung crusher, yung salandrado, as yung semento, saka yung mga balde. So pasa-pasa yan. So dyan, pataas dito, abot dito, at dyan sa area. Yan ang mga idea. So kailangan nyo rito scaffolding clamp, tubo na 1/2 ang ginamit namin dito, scaffolding pipe, saka itong mga tao na mga 2x6 kasi ang karamihan na gamitin sa ganitong construction. So ito yung slab na. So makikita nyo, ito na yung slab. So ito na concrete na to. So ito yung naglagay na rin kami ng drainage ito. Huwag nyo kakalimutan drainage. Kung mag-extend pa kayo ng pataas, mag-abang rin kayo ng drainage ito. So nakakonect yan. Ito, ang purpose na itong kahoy nito is yung parang kanal niya mula doon sa kabilang drainage. Tiktikan ng ulan to. Pwede, pagka natuyo na, basa pa kasi siya. Pili nang tanggalin to.
So titingnan natin yung isa. Ito yung ating ano, atong buhos ng ulan, medyo dito. Sa ating drainage. So magkarugtong to. Kung magtatayo pa tayo ng isang ano, doon sa taas, ito yung connection niya sa taas. So tatanggalan. Tatanggalan yan. So, tanggalin to. So tingnan natin yung tuyo doon. So ito yung ating kanal. Nagpalagay ako ng kanal para sa tiktikan ng ulan. Uy, andun eh. Basa pa. Basa pa. Doon tayo sa kabila. Ito karugtong na itong anong kanal niya. So hindi naman siya malalim. So 2x2 itong ginamit ko. Hindi nibog ko lang yung kalahati. So tiktikan lang ito ng mga ulan. So diretso yan dito. Yan dito. So ito yung 2x2 natanggal na. Kanal niya. Ayun. Pa-slope yan. Para diretso dito. Sa ating drainage. Drainage to. Diretso. Yan. So inabangan mo na rin. So habang nagpapa-slab kayo, importante rin itong ring. Iabang nyo na rin itong ring. So maglagay na rin kayo ng ring pababa. So yung katulad nun. So pakita ko mamaya sa inyo. Yung mga poste dapat yung mga ring na. Para matibay siya. Kasi kasasabay sa buhos yan. Pag di nyo linagay ng ano yan, ng ring yan, hindi mo lalagyan yung ilalim ng ring. So katulad nito. Papakita ko itong isa. So itong poste nakabang na sa taas. So nilagyan ko na ng ring sa baba. Hanggang doon, kasama sa buhos na yan. O buhosan na yan. Ito kasi yung mga hindi pa nabuhusan. So sasama na ito sa buhos. Yung mga ring na yan. Kasi bago kayo magganito, yung kita maglagyan ng mga ring. So ganito lang guys. So paabang nyo na rin yung mga electrical. Ito yung mga electrical. Siguradong pag nagpalagay ka ng electrical, patali nyo. Para pag yung mga construction worker, pag tinapakan ito, hindi gagalaw. Basta-basta gagalaw. So nakatali na guys. Yan. Nakatali ito. Yung electrical. So yan yung electrical. O, nakatali na rin yan. Yan. 7 by 8 meters. 7 by 8 meters to. So nagawa nila isang araw. Mula dyan hanggang dito. So halos kalahati nagawa. O, halos kalahati yung nagawa. So 17 na tao sila. Ito yung nagawa nila. So mayroon pa silang natira. So baka ito matapos sila na maaga, mga alas 2 to, mga ano. Kasi halos ano eh, kalahati na ng, ito kalahati na ang ano nito. Tapos so doon pa, may natira pa. So mga alas 2, alas 3, tapos na nila ito. So 2 days pa ito bago matapos pagkukumpleto. Yan. Yung pasapasahan ng semento hanggang dito makarating sa taas. Third floor, so bumaba naman tayo dito sa second floor. So tingnan natin yung mga scaffolding na kung paano kinabit o yung mga brace. Tulad nito sa isang poste, ang brace niyan is yung tukod niyan 4. So 1, 2, 3. 4 doon sa kabila. Ang unang gagawin. So may mga brace na letter V ganyan. Letter V. O yan. Para pa nag-inspect kayo, dapat meron mga ganyan na brace o patibay para hindi siya gumalaw o bumaksak dito sa mga gitna. So huwag nyo kakalimutan guys, pag kayo nagpapabuilding, laging may mga ganito mga gitna naman, may mga ganyan. So hanggang doon yan, connection yan hanggang doon sa dulo. Ito yung nasa ilalim ng third floor, ayun doon sa taas. So kung makikita nyo, ayan yung mga connection niya. May connection niya. So tingnan natin dito sa labas. So nandito tayo doon sa may taas. So yan, connection niya. Nakikita niya, mga brace na yan, na scaffolding. So ganyan lang guys, yung pinakamagandang ito ko mga guys. saka yung mga tapakan niya, halagyan nyo ng kahoy para hindi siya bumaon. Mapalupa man o mapayero, yung mga tukod ng kahoy yan. Para hindi siya bumaon, bumaba yung tubo. Kasi pag bumaba yung tubo, bababa rin yan, babangking tong ano nyo, slab nyo. Dapat yan eh, matitigas yung mga untungan ng mga pipes na yan. Para hindi bumaba. Pag bumaba ito, diretso rin yan, bababa rin yan. So, pangit guys. Piging banking na yung mga slab. So, ito, diretso naman. Yan, nakapulot kayo ng mga technique dyan kung paano maglagay ng mga scaffolding.